Okay, good afternoon mga kamugila. Tagong project pa rin tayo. So, trabaho namin dito ngayon mga kamugila. Umpisa na yung pagli-layout, pagpa-file. O, update tayo sa trabaho namin dito sa Tagong project. Baka sakaling mapagpunan nyo ng kunting idea, no? Itong mga pamamaraan sa handle o pagdadala ng mga kasama sa trabaho, no? Paano sila i-plaster kapag umpisa na yung trabaho. Okay, saktong alauna mga kamugila. Umpisa na yung paggagalaw sa ating mga kasama, no? Dito kung napapansin nyo, naghuhukay na tayo dito. Ito may isa ng posting na huhukay dito. Kanina pagdating ko mga kamugil, layout yung trabaho ko. So na-layout ko na to. Bago pa nagawa yung paghuhukay na yan, may layout na yan, no? So ibig sabihin yung mga hukay na yan, dyan tatama yung ating mga poste. Pero flashing post lang to mga kamugil. Kung gaano kalaki yung ating CHB na gagamitin dito, ganun lang din kapal yung ating buhos ng poste, no? Sa makatuwid yung gamit nating dito, mga parilya is itong C-bar lang yung gamit natin, no? So isang poste lang ginagamitan natin dito ng poste na nakakodrado sa pinaka corner lang. So yan. Samantalang dito yung ating mga laborers patuloy sa paghuhukay. Hindi yung ating mga mason, ayan, preparation para sa mga bakal, pang dugtong sa ating mga dowel. Yung ating steelman, magbibin siya ngayon mga kamukil ng ating pinakaputing rebar, no? Pinakasapatos ng ating poste. So, bago kasi natin ilalagay yung ating poste mga kamukil, kahit na flashing post lang to, lalagyan pa rin natin ng sapatos na kung tawagin, no? Anuhan lang natin yung pangalan, pinakasapatos niya bago natin lalagay sa mga butas na yun. So, ang totoong pangalan talaga niya mga kamukil, puting rebar, no? Yun yung pinakapamatungan niya ng ating parilya na bakal. So mamaya makikita nyo din yan kung paano natin tatrabahuin. Samantalang dito, yan kung napapansin nyo, umpisa na rin yung ating pagpa-file. So dalawang side na yung pinafailan, pinapauna natin dito sa harap para masara na to, no? Yan. So isang patong na lang dito mga kamukil, yung ipapapatong natin para lipat tayo dyan sa kabila. So tandaan, pagka ganitong estilo sa pagkatrabaho na uuna yung pagpa-file bago yung poste, may limitasyon po yung taas na ating gagawin dyan, no? Ang mangyayari kasi dyan, pwedeng tutumba yan sa sobrang taas na, and then yung ng hangin, kapag mataas na, malakas yung hangin, magkakaroon din yan, o isa yan sa dahilan kung bakit tutumba yung ating file kinabukasan. And then pangatlo, baka sakaling may biglaan lindol na darating tapos mataas na yung file natin, collapse. So sayang yung gastos. Kailangan may limit yung pagtayo nito, ha, kapag kaganyan yung pagka-estilo. Inuuna yung filing bago magbuhos ng poste. May limit yung taas. Ang prepare natin dyan, baka sakaling may lindol na darating, hindi natin malalaman. So, safety siya, no, sa pagkukulaps kasi nasa tamang height lang na kailangan buhusan na siya. Isa sa mga palatandaan yan mga kamukil. Magkaiba kasi, no? Ang pinaka-original na paggagawa ng bahay talaga, dapat nauuna yung mga poste, no? Sa ganong mga paraan. Ito kasi hindi to layout mga kamukil, kumbaga renovation. So may mga part na talagang hindi natin masusunod yung standard na pagka-proseso sa trabaho, no? Pagka-renovation. Okay, kunting tips lang mga kamukil para sa inyo, ha? Sa mga beginners lang to. Pag nag-i-splice na tayo ng mga bakal mga kamukil, no, isa to sa pinaka-importante, no? Kahit na labor materials tayo dito, wag natin palabasin, titipidin na natin si kliyente, ha? Kaya sabi ko, pagdating sa structural, kailangan yung tibay maibibigay natin. So yung splicing natin mga kamukil, kailangan hindi tayo bababa sa 1 foot, no? Always 1 foot tayo o mas mataas pa sa 1 foot. Diyan tayo mag-i-splice. Yung habol natin mga kamukil, yung tibay. Structural ay huwag tipirin. Pinaka-importante yan. Maraming parts sa construction na pwede tayong magtipid. Huwag lang dito sa structural. Pinakamahalaga talaga yung structural para sa akin. Okay? Pagsapit ng alauna mga kamukil, galaw-galaw na yung mga kasama, no? Sa kanilang kanya-kanyang iniwan trabaho mula kaninang umaga. So patuloy sa pag-filing. So hanggang dyan lang yung file na yan. Isang file na lang, no? Pinadagdagan ko muna ng dowel. Importante talaga yan. Matapos yung isang file na yan, lilipat naman dyan, no? Yung habol natin para makabuhos tayo. Mabuhusan natin yung poste na yan para may tibay na.
So dito sa loob, umpisa rin yung paghuhukay sa ating mga laborers na kasama. Sa labas, ayan, management mga kamukil, pinaka-importante. Patuloy din yung pagpa-file. Napapansin nyo, hanggang hapon yan, wala na, no? Sara na dyan. So, yung isa din nating laborers, tinuturuan din natin kung paano magtali, no, ng mga tie wire doon sa ating bakal. Ayan. Inaasimbol na natin o pinapabrikit na. Nakapabrikit na ito mga kamukila. May taga-pabrikit tayo sa puting rebar. Itong ating parilya na kung saan tawagin natin yan ay Steelman. Ayan. Junjun, yung nagpapabrikit ng ating puting rebar. Jun, shout out Jun ha. Ayan, bago natin kasama mga kamukila. Under observation natin lahat ng mga bagong kasama. So ngayon, manadong. Oh, kita nyo, tinuturuan natin magtali, no? Nakikita nyo, meron tong mga kunting ano, di ba? Kakaiba kapag marunong na. Normal lang yan kasi baguhan. Sige, lunodong dito. Bago natin ipapasok dyan mga kamukila, yung pinapatungan ng ating puting rebar na may kasama ng parilya, konkrito po yan sa ilalim. Yung kapal na mabubuhos natin dyan is 1 foot din, no? Yung kapal nya. So yung plano ko, titibagin pa sana yung simento, kaso lang makapal na daw yung simento na yan, sabi ni kliyente. So ganun yung pagka-estilo natin, kahit may flooring sa ilalim, lalagay pa rin tayo ng puting rebar. Importante yan mga kamukil, yung pinakasapatos nyo. Okay, sanding lang doon na lang, ialayin natin na anya. So pag napasok na namin lahat ng mga kamukil, itong 4 na butas, mataniman na namin ng mga poste na bakal, i-align natin. Ibabalik natin yung nilili-out natin kanina na tansi. Yun yung pinaka-reference natin upang makuha natin yung tuwid nitong mga parilya natin, no? Pagka sa trabaho kasi mga kamukil, nag-umpisa ka ng mali kahit kunti, ang mangyayari dyan, ang maliit na mali na yun, lalaki yun pag matapos na yun. So habang umpisa pa lang, secure, no? Para hindi pa ulit-ulit. Ito mga kamukil, nasabi ko to sa inyo, sa dami-daming bahay na nakonstruct ko, lahat ng mali, halos ng mali, nadaanan ko ng mga kamukil. Kaya sa susunod kong trabaho, sa susunod kong project, yung mali na yun hindi na mauulit, no? So huwag natin katakutan yung mali kasi normal lang yan. Para tama yung ating pagkakamali. Ayan. Sukatin natin. Okay, 60. Dari sa ibutan 30 dong ha. Ay sa isinta man itong puting. So dapat na siya sa 1 foot 30 cm ha. Kining bakala ha. O kining bakal okay na ni. Mao na ni nga straight ha. O di ani mo siya itali. Tapos pag tali anak kinahanglan gunita na to. Tulid gini siya dapat. Ibalin ni spikas dong, itabok daw ni. Murag bikilado. Ayun. Okay. Okay, tali ida. So yan mga kamukil. Tayong mga nakakaalam na, turuan natin yung mga beginners pa lamang. Isa yan sa pinaka-importante, no? Na yung blessing at biyaya laging nasa sa inyo. Hindi kayo madamot sa kaalaman. Hindi naman natin ito madadala kapag tayo mawawala na dito sa mundo, no? Magiging useless ang lahat at least. Yung mga taong tinuturuan natin, iniwanan natin ng kaalaman, hindi tayo malilimutan, no? Kahit wala na tayo sa mundo, buhay pa rin tayo sa kanilang alaala. Lalo na't magagamit na nila to balang araw na pambuhay sa kanilang pamilya. Lagi nilang maaalala, no? Kundi dahil kay Makoy, hirap sana ako ngayon, di ba? Di ba, Koy? Tama, Koy, mali. Tama yan, tama yan. Tama lagi mga kamukil. Daan ko palagi tama, agad lagi. Ay, katawa dong. Ay, seryoso na ba yan yung mga doon? Katawa-katawa ka. Sus, Dudong lagi. Si Dudong mga kamukil, oh. Laging tumatawa yan mga kamukil kasi naka-brace na, no? Nung wala pang brace yan mga kamukil, hirap patawanin ng bata na to. Ngayon, gulat kayo mga kamukil eh. Kahit walang katatawanan, tumatawa. Sa brace, dong. Brace yun ang inong tanong, ano sige nagkatawa? Yes. Diya lagi. Marami pa tayong ipapaabot mga kamukil mamaya. Okay, so dito sa harapan banda mga kamukil, ito na yung pinaka-forma niya, no? Ayan. So ito, isasagad natin to sa pagsara. Yan, hanggang dyan lang yan, last file na yan. Kasi kung napapansin nyo, medyo mataas na siya. So, ang iniiwasan ko, papaling o di kaya magkakaroon ng lindol mamayang gabi. Wag lang sana, no? Kasi nauuna yung pag-file bago yung poste. Uulitin ko, no? Sa paggawa ng bahay, yung pinaka-standard na paggawa, kailangan mauna yung poste. Pag mauna yung poste mga kamukil, marami kang pwedeng gawin. Pwede mong unahin yung bubong para malinaw na yung magtrabaho sa baba.
o depende na yan sa inyo kung uunahin nyo yung pagpa-file ng buong palibot ng bahay, no? Pag nauuna natin yung poste, no? Ito kasi medyo pahabulan kapag ganitong klaseng estilo, no? O dito sa kabila na may poste na siya dati existing, so napapansin nyo napaka secure, di ba? Maglindol man o anong mangyari, wala tayong kaba na mararamdaman, di ba? Kasi nakalaktulak na siya. Dito sa kabila din, magbubuhos pa tayo sa poste bago natin masabing matibay na, di ba? So ang laki po ng pagkakaiba. Ginawa ko to mga kamukil para maipakita ko sa inyo, no, kung ano talaga yung standard sa pag gawa ng bahay kahit ground floor lang, no. Ayan, ngayon may magtatanong, para saan ba kamukil ginagamit yung ganyang mga strategy sa pagtatrabaho, no? So sasagutin ko yan bukas mga kamukil. Maghihintay po ako na magko-comment, no, kung ganyang klaseng strategy saan natin gagamitin dapat. Mga ganyan, mauuna yung pagpa-file ng CHB. Okay?